Ayun mga kaibigan, may dalawang magkapitbahay. So bigyan na lang natin sila ng pangalan na si Sarah at saka si Lavinia. Yan. Mas madaling matandaan, no? Sarah at saka Lavinia. So Sarah ang Motive Princess. Ayun na nga, no? So direct to the point sa TGB. Ngayon, ang dalawang ito, si Sarah at saka si Lavinia po, meron silang tindahan. Ayan, katulad sa atin, no? Meron silang negosyoan. Ang ganda ng kanilang tindahan, napakalaki, punong-puno. Pareho po silang kompleto ang stocks. Ayan. Halos lahat ng mga kailangang bilhin ng mga kapitbahay, mga customers nila, meron po silang dalawa. And same rin silang oras ng pagbubukas at pagsasara ng kanilang tindahan. At ito pa, pareho po silang mura ang presyo ng mga paninda. Ayan. Kaya masaya ang kanilang mga kapitbahay kasi mura ang presyo ng kanilang mga paninda. So iba, maganda, no? Pero kaibigan, alam nyo ba, may pagkakaiba. May isang malaking pagkakaiba sa negosyo ng dalawang ito, no? Si Sarah at saka si Lavinia. So anong pagkakaiba? Ito po, tingnan nyo. Ito ang tindahan ni Sarah. So kung na-notice nyo, para bang blockbuster, no? Ayan, blockbuster na blockbuster. Maraming customers ang tindahan ni Sarah. Punong-puno ng mga customers, naka-line up yung iba. Ayan, so maganda talaga. And ito naman ang tindahan ni Lavinia. O, tingnan nyo. Oh my goodness. Punong-puno rin ang kanyang tindahan. Pero anong na-notice nyo? Iba sa tindahan ni Sarah. Ito namang tindahan ni Lavinia, kaunti lang ang mga customers. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan, kaibigan, kung bakit yung isang tindahan kay Sarah, maraming customers, dinudumog ang kanyang tindahan ng mga customers. At ito naman kay Lavinia, halos isa, dalawang customer lang, no? Ang bumibili. Ano kayang dahilan? Kaibigan, direct to the point si Ate GB. No? Isa sa mga dahilan, kaibigan, ito yung magandang pakikitungo natin sa ating kapwa. And aside from that, kaibigan, no, gusto ko na ipaalala sa inyo, maraming factors po, maraming mga paraan para maparami natin, para dumugin ng customers yung ating sari-sari store. Maraming paraan. Halos lahat tayo ginagawa ito. Pero alam ko, some of you or marami sa inyo, lalo na kung yung mga bago pa lang nagsimula ng kanilang tindahan, hindi ito lang. Yung magandang pakikitungo sa ating customers, napakahalaga po. So, sometimes it doesn't matter. Kahit puno ang tindahan mo, kahit kumpleto ang tindahan mo, pag ayaw sa'yo ni customer kasi masungit ka, talagang hindi siya bibili. Except na lang, maliban na lang kung ikaw lang ang nag-iisang tindahan sa inyong place. So, paano ba maging maganda sa tayo, no, sa paningin ng ating mga customers? First and foremost, kaibigan, as much as possible, palagi tayong nakangiti. Okay, alam ko, some of you, ayaw mag-smile. Nabasa ko sa mga comments sa aking mga previous video, sabi nila, ayaw ko mag-smile Ate JB dahil siguradong uutangan ako. Ayan, totoo naman yan. Hindi na kasi mawawala sa tindahan natin yung utang sa ating negosyo, sa ating sa business. Hindi po nawawala yung utang. Sorry po na may dumaan lang maingay. So ngayon, kaibigan, pag may umutang, depende na rin naman sa iyo. No? Pwede ka magpautang, pwede hindi. Basta wag lang mawala yung smile. At ano pa, ito pa, mahalaga po ito. This is based on my personal experience. Siguro, naka-experience kayo, kaibigan, no? Paki-comment na sa ibaba. Sometimes, may mga customers tayo na nagmamadali. Okay, for example, ito. Ate GB, unahan niyo po ako. Nagmamadali ako, malilate na ako sa work. Ayan. Pero, may nauna sa kanya. So, ano bang dapat mong sabihin? Alangan naman sabihin mo, ay, huwag kang magmadali dyan. Lumipat ka ng ibang tindahan kung gusto mong mauna ka. O, diba? May mga tindero ganyan. Tinderan, relate ako noon, no, kung narinig nyo nung sinabi ko sa aking mga previous vlogs, may wholesaler po na ganyan ang sinabi sa amin ng mga namili. So siguro retable siya or hindi maganda ang mood niya that time. Sinabihan niya kami kung nagmamadali kami, doon kami bibili sa ibang tindahan, doon kami bumili. Ayun, doon lumipat ako. Kaya kaibigan, wag natin itong sabihin. Pag nagmamadali si customer tapos may nauna, sabihin niyo, oy kuya, may nauna po kasi sa inyo, hintay-hintay lang po. Or ito maganda, pwedeng tanungin nyo so si naunang customer na,
Oy, alam ko nauna po kayo, pero okay lang ba sa inyo na unahin natin si Kuya kasi nagmamadali siya, late sa work. O kung nag-agree si naunang customer, okay. Pero pag sinabi ni naunang customer, hindi, ayaw ko, ako nauna, nagmamadali rin ako. Unahin natin si naunang customer. Pero wag tayong magalit, wag nating ipakita sa mga customers nato na tayo ay naiirita or whatsoever na hindi maganda yung mood natin, wag nating ipahalata kay customer. Ano? Kasi talagang magagalit si customer. Talagang sasama ang loob niya. Nagmamadali na nga. Sinabihan mo pa, bakit ka nagmamadali? Bumili kasi mantinan ko nagmamadali ka. Lalong aayaw na si customer na bibili sa tindahan mo. Next time na bibili siya, siguro hindi na siya bibili sa tindahan mo kasi nga hindi maganda yung pakikitungo mo sa kanya. At ito pa kaibigan, ito isa sa mga good customer service, yung wag tayong magtinda ng expired products. So, yung iba kaibigan, alam na na-expire pero napakaliit kasi ito. Halos hindi na mabasa ang expiration date. Pero alam natin na expire na. O, di ba? Yung iba malapit na ma-expire, ilang days na lang. Alam natin na expire na. Pero iniisip natin, may mga customers naman na hindi nag-check na expiration date. Ibinta ko to. Oy, mga hindi na ito mabasa ni customer, ang liit. O parang faded na rin ang letra. So hindi na ito mababasa ni customer, ibinta ko to kahit expired. Huwag ganon kaibigan, no? Once na mawala ang trust, ang tiwala ni customer sa iyo, mahirap na yung ibalik, no? Baka ito much worse, sasabihin pa niya sa ibang mga kaibigan niya, mga kapitbahay, no, na, uy, huwag kayo bibili kay Ate GB kasi expired ang iba niya mga paninda. O, di ba? At much worse rin, baka magkasakit pa si customer. Pagkain nyo binili, tapos binigyan mo na expired na pagkain, na paninda. Di ba? So, huwag ganun kaibigan. At ikaw, sasabihin ng iba, Ate GB, minsan kasi hindi ko alam na expired. Ako rin, hindi ko alam. Kaya nga mag-check tayo palagi. So, as much as possible, every week, every other day, mag-check tayo ng expired, ng mga expiration dates. Anito, kung ano yung bago mong bili, ilagay mo sa likod. O bagong bili mo ito, ilagay mo sa likod. Yung naka-stocks na dyan, iuna mo para una mong maibigay sa customers. First in, first out. O diba? Ganun kaibigan. So, huwag nating hayaan na sumama ang loob ni customer sa atin. Kasi dear friends, sometimes hindi lang kasi nagkakatalo sa presyuhan. No? Hindi nagkakatalo. Kasi may mga customers na kahit mahal, doon pa rin bumibili kasi mabait yung tindera. Friendly yung tindera. O diba? Yung masungit ka, okay lang yun kung ikaw lang tindahan. Ikaw lang yung nagtitinda, ikaw lang tindera sa lugar nyo, sa place nyo, wala kang kakompetensya. Pero pag ganito, katulad kay Ate GB, may mga kakompetensya tayo, o dapat talaga maganda po ang pakikitungo natin sa ating customer. No? Gaganahan na bumili, babalik si customer, pag malayo pa lang nakasmile ka na sa kanya. So huwag ka matakot mag-smile. No? Yung iba natatakot, again, takot utangan, okay lang naman magpautang. So sa piliin nyo ng mabuti, yung mga taong paputangin nyo, yung magaling, maganda, may kakayahan na magbayad. Kung sa tingin nyo, hindi maganda or walang kakayahan na magbayad, hindi magaling magbayad yung taong utang, sabihin mo in the right manner, in the calm way na, oy, gustuhin ko man na putangin ka, sa ngayon, wala akong extra puhunan, wala akong pang-roll. Baka sa susunod, sa ngayon na, pasensya, hindi mo na ako nagpapautang. Ganun. Huwag mo sabihin, hindi ako nagpapautang, alam ko, hindi ka maganda magbayad. No? Itong magandang pakikitungo sa ating kapwa ay isa sa mga dahilan kung bakit lalago yung ating negosyo. This is based on my personal experience. No? Ako po, nagsimulang sa maliit na puhunan. Hindi kumplito ang mga stocks ko noon kasi 1,000 lang yung aking puhunan. Maliit ang aking tindahan. Marami ng mga malalaking tindahan dito. Pero bakit umabot ngayon ng 24 years ang aking tindahan? Tignan sa mga 24 years na ang ating negosyo. Bakit umabot ang ating negosyo sa restaurant business ng 24 years? Isa na sa mga dahilan, ako po ay friendly. Kinakaibigan ko yung mga kapitbahay ko. Ayan, yung mga bata, tinatawag ko sa kanilang pangalan. Good morning! Oy, tinatawag ko. Anong pangalan mo? Nakangiti ako sa mga bata. Ito pa, yung iba sa atin, pag bata, lalo na isang candy lang ang binibili, parang padabog, pagalit tayo. Ay, ano ba, balik-balik ka, isang piso lang naman pera mo, ganun.
Ganun. Sabihin mo, ano sa'yo? So, mataas ang pasensya natin. Yung mga bata, ate, salamat dumaan yung aking, ako to ko lamat dumaan po yung aking kapitbahay no, na isa ring tendera. Ayan. So, ganun kaibigan, dapat maganda ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Okay, makakatulong po ito sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. And thank you so much kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi lang tandaan ang palagi kong sinasabi mga kaibigan na hindi imposible, hindi mahirap na masinsong bay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Dapat nasa buhay, nasa puso natin ang Panginoon. Dahil tutulungan niya tayo para umasinso tayo, no? Para talagang lumaki, lumago yung ating negosyo. Aasinso tayong lahat kaibigan, okay, claim it. At kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asinso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan ng please don't skip the ads po, no? Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Aasinso tayong lahat, claim it, okay? Thank you so much! God bless!